Guys, kumusta? Welcome dito sa ating small channel. Maraming salamat sa mga bago nating subscriber dyan at sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating small channel. So ngayon po ang gagawin natin ay susubukan natin ang ating Smart Signature XL Plus dito sa ating Smart LTE Advanced Pocket Wi-Fi. So nabili natin ito at meron po itong Smart Brew Prepaid SIM. So sinubukan din natin sa Smart Rocket SIM at nagkaroon tayo ng medyo hindi magandang resulta sapagkat mahina yung kanyang result doon sa ating mga ginawang test. So ngayon susubukan natin si Smart Signature XL Plus and then susubukan din natin na mag-band locking dito sa ating pocket Wi-Fi. So bakit tayo gumagamit ng pocket Wi-Fi? So mostly sa atin ay sa cellphone lang natin nilalagay yung ating mobile data. So yung ating mga SIM, naglalagay tayo ng data upang magamit natin. So kung meron tayong postpaid SIM o Rocket SIM, pwede rin natin ilagay doon sa ating mobile phone. But sometimes nagko-consume ito ng battery kung gumagamit ka ng mobile data. So mas mabilis daw yung gagamit tayo ng Wi-Fi. Okay? So ito pong ating LTE Advanced ay meron po itong dual band na Wi-Fi. Meron po itong 2.4 GHz at 5 GHz. So para mas makatipid tayo ng battery, meron po tayong pocket Wi-Fi na gagamitin upang hindi siya mag-consume sa ating mobile phone. So mas mapapatagal yung ating gamit. At napakalaki po ng battery ng ating LTE Pocket Wi-Fi Advanced. So ngayon itetest natin, na-connect po na po dito yung ating Smart Signature Plan na SIM dito sa ating Pocket Wi-Fi. Ngayon itetest natin at titingnan natin sa ating dashboard, sa kanyang gateway, ang ating Wi-Fi. So dapat i-connect natin ito kung meron kang laptop, kung laptop ang gagamitin mo, i-connect mo siya sa Wi-Fi. Kung desktop naman yung gamit mo at wala itong wireless adapter, gumamit tayo ng USB 3 po, yung 3.0, yung maliit na cable, parang sa charger lang. Pwede tayong gumamit yung micro SIM. Micro SIM ba yan? Micro port. Dito sa ating computer, din i-connect natin sa ating desktop. Okay, so once connected na, madali natin itong madidetect sa ating dashboard. Okay, so simulan na natin guys. Tara. Okay, so kung titingnan natin yung ating manual sa ating Smart Prepaid SIM at ating Pocket Wi-Fi ay meron po itong dashboard na smartbrewsettings.net. So sa mga naging test natin, pag in-input natin yung walang HTTPS, hindi natin na-access yung ating dashboard. So maglagay tayo ng HTTPS // saka natin ilagay yung ating smartbrewsettings.net or HTTPS // 192.168.1.1. So yun po yung kanyang default na IP address. Okay, lagi natin yung kanyang username ay default smartbrew. Then pinalitan ko na yung kanyang default na password sa aking pocket Wi-Fi upang hindi ma-access ng ibang mga user. So mas maganda po yung magamit tayo ng pocket Wi-Fi, lalong-lalo na kung ang ating SIM ay unlimited data at ma-share naman natin sa ating mga kasama kung saan man tayo pumunta. Okay, ayan, napasok na natin yung ating dashboard sa ating Smart Brew Pocket Wi-Fi. Okay, so ngayon subukan natin mag-speed test dito sa ating Pocket Wi-Fi. Buksan natin yung ating speed test app. Then yung aking din ditong smartphone ay connected na rin sa ating Pocket Wi-Fi. Speed test muna tayo dito sa ating Pocket Wi-Fi. Okay, so yung ping natin is 40. Okay, mababa yung naging result ng ating download. Nasa 4. Mbps lang tayo, hindi tayo umabot ng 5. Okay, so ano kayang bands tayo dito connected? Kasi sinubukan ko na itong palitan yung band gamit yung settings niya. So dito sa ating dashboard ay hindi natin yan basta-basta makikita kung saan natin ililipat.
Hindi katulad ng mga debranded na mga firmware na makikita mo na agad yung kanyang settings. Ayan, so nasa 4 point something lang yung ating nakuhang download speed at ating upload speed ay 0.88 lang siya. So subukan natin na tingnan sa ating Gigalife kung talagang gumagamit tayo ng Smart Signature Plan. Kung kailangan pang mag-update ng aking Gigalife sa ating phone. Okay, dito natin buksan sa ating BlueStacks. Tingnan natin dito sa ating BlueStacks. Habang nag-update yung aking phone, napakabilis lang niya mag-update. So kung gumagamit ka ng desktop or laptop na Windows, pwede kayong gumamit ng BlueStacks as Android emulator para makagamit kayo ng mga Android application kagaya ng Gigalife. Okay. Tingnan natin kung mapasok natin yung ating Gigalife sa ating account. Okay, nag-error ako dito sa aking mobile phone. So meron something went wrong, we're having problems switching your account. So ngayon, hindi natin mapasok yung aking Gigalife. Maybe under maintenance itong ating ngayong oras na to, under maintenance yung Gigalife dahil hindi natin ma-access. Kahit dito sa ating mobile phone, subukan natin kung mapasok natin si Gigalife. Close na natin to. Okay, so na-open natin pero meron tayong nakitang error, something went wrong. So under maintenance to for sure. Hopefully sana maayos to agad. Okay, paano natin i-change band itong ating Smart Signature o kayang Pocket Wi-Fi para mapaglipat-lipat tayo ng mga bands at makapili tayo ng magandang speed or download speed. So makikita natin dito sa ating address, papalitan natin dito yung index ng engineering.html. Okay, ayan, makikita natin yung kanyang engineering mode. Okay, so makita natin connected tayo sa band 3, naka-FDD tayo na connection. And then cell ID andyan 503. So band 1 at band 3. Ito pong ating LTE Advanced ay meron po itong carrier aggregation. Kagaya po ng White Mamba na ginawa natin test. Okay. Carrier aggregation po kaya niyang gumawa ng gumamit ng dalawang sabay na frequency. So connected tayo sa band 1 at band 3. Isit lang natin ito ngayon sa band 1. Tingnan natin kung mas lalakas ba yung ating speed. So once ma-check natin, uncheck natin yung iba, check lang natin yung ating band 1, then save natin. Okay. So once ma-save natin, magre-restart yung ating Pocket Wi-Fi. Yan. So once mag-restart, lilipat na siya sa band 1. O antayin lang natin ng mga 1 to 2 minutes. Okay, ayan, nakapag-restart na. Nag-record na dito sa ating LCD monitor, pero hindi pa tayo dito nag-refresh. Antayin lang natin mag-refresh yung ating web browser. Then, kailangan ulit natin mag-login. Okay, so, hindi katulad ng ibang mga debranded na mga modem, hindi na kailangan mag-restart ng Pocket Wi-Fi sa tuwing mag-change band tayo. Okay, so, yan. Lagyan natin. Bumalik siya doon sa ating advanced settings. Makikita natin 1 bar lang yung ating nakukuhang signal galing sa ating Pocket Wi-Fi. So ibig sabihin ay malayo yung tower. So dito po sa area ko, mayroong dalawang tower. So isang malapit at sa isang malayo. Ba't magkalain lang sila? Dito mayroong band 1, dito walang band 1. Kaya mapapansin natin kapag mag-set ako ng band 1, nagiging 1 bar lang yung nakukuha kong signal, but pag band 3, nakakakuha ko dito ng mas mataas na signal. But parehas silang may band 3. Okay, so ngayon, subukan natin mag-speed test. Mas mataas ba yung makukuha natin sa band 1 gamit yung ating Smart Signature XL Plus? Okay, mababa. Mas mababa yung nakuha natin. 1 Mbps lang. So, sa mga gustong mag-band locking, subukan nyo yun sa area nyo. I-check nyo isa-isa yung mga bands na available sa
area mo. So kung hindi ka naman sure, pwede nyo i-check na lang yung mga iba't ibang bands, check nyo para automatic na lang siyang madidetect ng inyong pocket wifi. Okay, mas mataas yung nakuha nating upload sa ating band 1. Okay. So subukan natin dito sa ating mobile phone kung the same pa rin yung makukuha nating result. Okay guys, check natin. Mas mataas ba? Yan, mataas yung nakukuha nating download dito kaysa sa ating dito sa ating desktop. Okay, so nakakuha tayo dito ng 19.3 at 7 point something Mbps. Okay, bakit kaya? Double check natin. Okay, so connected naman tayo sa Wi-Fi. Speed test natin ulit dito sa ating mobile phone. Ilan kaya yung makukuha nating speed? Sana mas tumaas doon sa ating desktop. Okay, tumaas siya ng bahagya. So kanina napakataas ng ating upload speed. Na-check ko, connected pala ako doon sa ibang router. Okay, so pasensya na po. Okay, so ngayon ito connected na po to sa ating pocket wifi. The same pa rin. So nagtaka ko kanina bakit napakataas ng nakuha nating speed test. Okay, 3 Mbps yung nakuha natin. Mapapansin natin kanina napakarami kasing wifi dito sa bahay ko. Okay, so nagredirect yung ating wifi. Pumunta siya doon sa aking isang router na may mataas na bandwidth. So lumipat ako dito sa ating pocket wifi sa 5 GHz. Since malapit lang naman ako sa aking pocket wifi, 5 GHz yung ginamit natin. Okay, so balik tayo sa ating speed test. Lipat naman tayo sa ibang bands. Okay, so paano tayo lilipat? Medyo hassle yung ganitong settings dahil kailangan natin ulit mag-restart ng ating pocket wifi para lang makapaglipat tayo ng band. Subukan natin itong band 28. Okay, check natin ha. Band 28, din check mo yung band 1, din save settings. Okay, ngayon, kailangan na naman niyang mag-restart. Medyo nakaka-hassle naman yung ganitong sitwasyon kasi kailangan mag-restart. Hindi na siya kailangan na, hindi katulad ng ibang mga modem na mas masit natin, yung mag-restart lang sa kanya yung network. Okay, dito, yung mag-restart mismo yung pocket wifi. Okay, yung kanyang system mismo, automatic mag-restart. Once ma-hit nyo itong save change na button pa after nyo mag-select ng band na gusto nyo. Okay, sana dito sa ating band 1, band 28, kailangan natin ulit mag-login. So kung smartphone lang yung gamit mo, medyo marami kang pipindutin. Ayan, so mas mataas yung nakuha nating signal dito sa band 28. Mag-speed test tayo kung mas malakas yung makukuha nating download at subukan natin sa desktop, susubukan natin dito sa ating mobile phone. So case to case basis pa rin, depende sa area. Kung malakas yung smart sa area mo, mas lalakas itong pocket wifi na to, lalong-lalo na kung merong 5G sa area mo. So kung mahina naman, expect na lang na mas mababa yung download. So wag ko kayong umasa na kung nakukuhang download ng iba sa ibang lugar ay the same yung makukuha mo sa lugar mo. Okay, so mas mataas yung nakuha nating upload at download at saka upload dito sa ating band 28. So sa band 1 mababa, band 3 natin dito mababa at okay naman yung ating band 28. Susubukan natin yung band 41 mamaya. Okay, speed test naman tayo dito sa ating smartphone. Okay, double check natin yung ating connection. Dapat connected tayo sa ating Artbox Tech. Okay. Double check natin kasi nagre-redirect yung aking mobile phone sa ibang Wi-Fi. Nagkakaroon ng interference. So lumilipat doon sa aking default na laging kinikonektahan. Okay, so ayan yung nakukuha natin. Mga to, mas mababa yung nakuha natin kaysa dito sa ating desktop. Okay? So siguro kung mas malapit ka sa cell tower o
mas lalakas yung ating pocket wifi. Pero dito sa bahay ko, dahil wala siyang external antenna, mahina yung ating sagap ng ating signal. Ayan, so nakakuha tayo ng 2.54 na download at 3.37 na upload speed. Okay, so ngayon susubukan natin yung dalawang bands. Gagamit tayo ng band 1 at saka band 28. So kailangan naman na rin natin ulit mag restart. So band 28 saka band 1, pwede natin gamitin, subukan natin. And save. Ito, dalawa na yung gagamitin natin, ano? Band 1 at saka band 3. After this, susubukan na natin yung band 41 kung meron ditong kaya niyang masagap yung band 41. Okay. So, nagre-redirect pala yung aking mobile phone kasi tuwing mag-restart itong ating pocket wifi, lumilipat yung wifi settings ko doon sa aking existing na wifi dito sa bahay. So, nakakapagtaka kanina, medyo nagtaka ako kanina, napakataas ng kanyang download. Okay. Ito pong pocket wifi ay pwede nyo po itong ma-modify. Lagyan nyo ng external antenna. Pero kailangan nyo bumili ng pigtail pang connect sa external antenna. Okay, so dalawa na yung ating connection. Double check natin kung saan tayo connected. Engineering, connected tayo sa band 28. Okay, so speed test tayo ulit. Kung gagana yung ating carrier aggregation dito. Ayun, tumaas ng konti. Bumaba na naman. So sa pagganitong mga kababang download speed, ay mas maganda lang ito sa 4 personal use. Siguro mga 1 to 3 users, pwede na to. Pero pag umabot ka na ng 10 users, o 10 gadgets na ikukunik mo dito, sadyang babagsak na yung internet speed nyo. Okay, yan. Nasa 3 yung ating download speed. Dito naman tayo mag-test sa ating mobile phone. Kailangan natin munang i-check yung ating wifi. Dapat connected tayo sa ating pocket wifi. Okay, yan. Speed test. The same pa rin ba yung makukuha natin? Yun, almost the same lang, ano? At bumaba pa ng konti. So, yun yung nakukuha nating result sa ating mga test na ginagawa. So, there's a difference na rin sa area mo. Maaring mababa sa lugar mo, maaring mataas. Okay? Ayan. Consistent tayo sa kanyang upload na 3 Mbps plus. Okay? Okay, so yung download natin 2.44 saka yung ating upload is 3.68. So subukan natin ngayon yung band 41 lang. And then save natin ulit, magre-restart na naman yung ating pocket wifi. Kapag meron kang desktop na ginagamit, nakakonect is once na tumunog yung warning sign, ibig sabihin nag-restart na yung inyong pocket wifi. And then babalik na yan dito, yung ating display sa ating LCD, yung ating connection. Mabilis lang siyang mag-restart, pero kung paulit-ulit mo itong gagawin, medyo hassle. Okay, so log in ulit tayo. Okay, so dito sa ating LCD, mayroong lumabas na no signal. Okay, so ibig sabihin ay wala tayong nasasagap na band 41 dito sa ating pocket wifi. Pero doon sa ating mga Huawei modem, sa 936, 938 at saka sa B52565A may makukuha tayong band 41. So ngayon, nililipat natin doon sa ating mas magandang result. Okay, doon tayo sa band 1 at saka band 28. Ito yun. Ito yung ating ilalak
na band dito sa ating pocket wifi sapagkat ito yung mas magandang result na nakuha natin ngayon. Okay, so on the other day naman, kung gusto mong subukan ulit, kung nagbago na yung mga bands, pwede naman, nasa sayo na yung discretion kung gusto mong palipat-lipat. Okay, so yun ang final natin na napili, band 1 at saka band 28 para sa ating carrier aggregation. Magre-restart ulit yung ating pocket wifi. Okay, so ito pong Smart Signature XL Plus ay nagkakahalaga lamang ito ng 2,499 monthly. Unlimited data, unlimited call, unlimited landline, unlimited text to all network. Napakaganda. So kung meron kayong kakilalang smart agent at qualified naman kayo, mag-apply na kayo. Ito na yung kunin nyo. Huwag na kayong umasa doon sa mga smart corpo na for rent. Napakamahal. And then yung Smart Infinity Limitless na 3.5 ay hindi na po offered sa Smart. Meron lang po silang 5,000 at saka yung 8,000. Medyo mabigat na po yun sa ating bulsa. Unless kung rich kid ka, pwede naman. Okay, login ulit tayo. Okay, so ngayon, yung ating final speed test, gamit yung ating band 1, nung nagbago na ba, ito na yung lagi nating gagamitin na band sa ating pocket wifi. Dahil ito yung mas magandang result na nakuha natin. And then sa ating mobile phone, so kung gusto mo siyang gamitin anywhere, pwedeng-pwede. Madali mo siyang madadala. But kung kailangan mong tumawag o mag-text gamit tong Smart Signature XL Plus, ay kailangan mong kunin yung Smart SIM, ilalagay mo sa inyong mobile phone. Okay, so nakakuha tayo ng 3.87 Mbps. Hindi tayo nakakuha ng 5 man lamang. So, yung ping natin masyadong mababa, pwede natin to sa ating gaming. So, yun lang po yung ating test ngayon na gagawin sa ating Smart LTE Advanced Pocket Wi-Fi at sa ating Smart Signature XL Plus. Okay, so sa mga nanonood, maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo. At pakihit na rin ang bell button upang ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga video. Catch me.